Dito muna tayo sa quarters ng ating bida. Sa gitna ng dambuhalang kaguluhan na pormal nang angyayanig sa rasyonalidad ng buong Heavenly Demon Divine Cult, ang Berserk Demon na si Yu Hongrion ay sumugod sa loob ng gate. Matapos kumalat ang nakakangilabot na balita tungkol sa kataksilan, ang squad leader ng Berserk Demon ay literal na naliligaw sa gitna ng tensyong yayanig sa Succession War. Sigaw ni Yu Hongrion, anong ibig niyong sabihin na treason? Totoo ba ang mensahe ng pangatlong Young Lord? Mabilis na naglakad sa loob si Yu Hongrion ngunit wala siyang nakitang kahit sino. Ang paligid ay pormal nang binalot ng isang nakatutulig na katahimikan habang ang bawat anino ay tila nagtatago ng isang madilim na sikreto. Sigaw pa ni Yu Hongrion habang hinahanap ang dalawa, Hoy! Ma Dongpil! Wala bang tao rito? Hoy katulong! Ano bang lintik ang nangyayari? Habang naglalakad, literal na napatigil ang ating Berserk Demon nang mapansin niya ang mga espada ng ating bida. Isang dambuhalang kapabayaan para sa isang swordsman na iwanan ang kanyang kaisa-isang alas sa gitna ng ganitong tindi ng digmaan. Naiinis na winika ni Yu Hongrion, ha? Iyan ay, bakit ba ang isang swordman ay palaging nagpupunta kung saan-saan ang wala ang kanyang lintik na espada? Samantala, mula sa itaas ng bundok, dalawang dambuhalang presensya ang pormal na nagmamasid habang naririnig ang nakatutulig na ingay mula sa ibaba. Ang mga elders ng culto ay literal na nakatitig sa gumagalaw na tadhana ng Divine Cult habang umaalingaw ang mga sigaw ng pag-aresto. Sigaw ng mga tao, hulihin ang Tridor. Sigaw pa ng isa, inatake ng Tridor ang Heavenly Demon Army at tumakas patungo sa gubat. Wika ng isang elder, ang ikalawang Young Lord, ay tumatawid na sa linyang hindi niya dapat tawirin. Kilalanin natin ang Heavenly Demon Divine Cult, Withered and Tattered Demonic Elder. Sumagot ang isang elder, pero hindi pa rin natin alam kung tunay nga ba siyang nagkasala ng treason. Kilalanin natin ang Heavenly Demon Divine Cult, Iron Sword Demonic Elder. Lumingon ang Tattered Elder at ipinaliwanag, inatake na niya ang Heavenly Demon Army, kaya sa madaling salita ay pormal na niyang kinilala ang kanyang mga krimen. Alam ko na maaaring ito ay labanan para sa succession, pero ang magpakalat ng maling balita tungkol sa treason, maging ang pangatlong Young Lord ay hindi makakalabas dito ng ligtas. Sumagot ang Iron Sword Elder nang may pagtataka, akala ko ba ay sinusuportahan mo ang pangatlong Young Lord? Isang napakalupit na revelasyon mula sa mga elders. Sa gitna ng dambuhalang gyera sa pagitan ng mga tagapagmana, ang bawat galaw ay tila isang mitya na handang sumabog bago pa ang Mara Festival. Dismayadong sumagot ang Tattered Elder, sinusuportahan ko siya, pero ibang problema na ito. Kailangan niyang panagutan ang kanyang mga aksyon. Isang nakakangilabot na presensya ang lumitaw mula sa likuran. Literal na napatigil ang hangin nang magpakita ang isa pang halimaw ng Heavenly Demon Divine Cult, ang Bloodhand Demonic Elder. Wika ng Bloodhand Elder habang naglalakad patungo sa dalawa, tama yan. Ang isa ay dapat managot sa kanilang mga aksyon, pero hindi na natin kailangang pag-usapan ang tungkol sa kanya. Kahit ano pa ang gawin ng mga disipulo, ang Demon Lord ang pumipili ng successor. Dagdag pa ng Bloodhand Elder, pero syempre, maaaring sumang-ayon sa atin ang Demon Lord na dapat siyang managot sa kanyang mga aksyon, pero kung ang Demon Lord ay pumanig sa successor, wala tayong magagawa kundi sundin ang kanyang kagustuhan. Iyan ang ating tungkulin bilang mga demonic elders, malapit na tauhan ng cult leader ng Heavenly Demon Divine Cult, at ahente ni Mara. May napansin ng isang matanda. Wika ng Iron Sword Elder habang pinagmamasdan ang tumatakbo. Ang batang yun. Nagtanong ang Tattered Elder, ano yun? Sagot ng Iron Sword Elder, may nakilala lang akong isang tao. Isang dambuhalang revelasyon. Literal na nanlaki ang mga mata ni Iron Sword Demonic Elder nang makita ang figura na mabilis na tumatakbo sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Ang Berserk Demon na si Yu Hongrion ay pormal na ngang nag-uumpisang gumalaw bitbit ang mga sandata ng ating bida. Tumingin ang Tattered Elder sa kanyang kausap at nagtanong, hindi ba't siya ang Berserk Demon Squad Leader? Yung nakipagtalo sa'yo. Hindi naman nagpahalata ang Iron Sword Elder at mabilis na iniba ang usapan, ahem. Saan siya pupunta bitbit ang lahat ng mga espadang yan? Gayun din, hindi ba't yun ang Seven Knights Blade? Sumagot ang Tattered Elder, nabalitaan ko na ang Meteor Twin Blades, Seven Knights Blade, at ang Nameless Swords ay ang mga paborito ng pangatlong Young Lord.
Dagdag pa ng Iron Sword Elder, hindi pa rin siya nagbabago. Nagagawa niya pa ring mapunta sa mga pinakamapanganib na sitwasyon. Isang napakalupit na tagpo. Ang mga paboritong espada ng ating Demon King ay pormal nang ibinibiyahe patungo sa labanan. Mabilis na lumipat ang eksena sa gitna ng madilim at masukal na gubat, kung saan ang ulan ay pormal nang ang nagmistulang saksi sa isang dambuhalang tapatan ng mga halimaw. Sa ilalim ng Nine Depths Demonic Arts, ang ating bida na si Sorayang ay nakikipagpalitan ng mga nakamamatay na dagok laban sa panganay, ang unang Young Lord na si Jin Guanyong. Wika ng ating bida sa kanyang isip habang pilit na iniiwasan ang pag-atake, mas naging matalas ang kanyang mga atake. Isang napakalupit na saksak ang binitawan ni Jin Guanyong. Ang dambuhalang talim ay literal na dumaan sa harap ng mukha ni Sorayang na muntik na siyang tamaan. Isang pikit mata lang ang pagitan ng buhay at kamatayan sa gitna ng Succession War. Wika ni Sorayang sa kanyang isip habang hinahanap ang kanyang kapatid, na wala siya. Sa likod ko, ito ay ang Demon Emperor's Sovereign Steps. Isang dambuhalang pagbaliktad. Sa isang iglap, formal na winasiwas ni Jin Guanyong ang kanyang espada para hatiin ang ating bida mula ulo hanggang baba. Isang nakakangilabot na ngiti ang gumuhit sa mukha ng panganay habang nakikita ang paghiwa sa katawan ni Sorayang, ngunit ang imahe ay biglang naglaho na parang bula. Literal na napatanga si Jin Guanyong sa tindi ng gulat. Biglang nagsalita ang ating bida mula sa malayo habang tinititigan ng panganay ng may napakalamig na mga mata at winika, ang pinakamahusay na footwork technique ng Divine Cult, ang Demon Emperor's Sovereign Steps. Medyo komplikado ito, gayunpaman, mukhang hindi mo pa nalalampasan ang Sixth Mastery. Dagdag pa ni Sorayang, hindi ko natutunan ang Demonic Emperor Chi, pero natutunan ko ang Demon Emperor's Sovereign Steps. Bagaman, sigurado ako na ang aking proficiency ay hindi pa umaabot sa standards ng Demon Lord. Isang dambuhalang aura ang pormal na bumalot sa ating bida habang bumubuo siya ng kanyang stance. Ang Nine Depths Demonic Arts ay nag-uumpisang mag-alab sa gitna ng ulan. Pagyayabang pa ng ating bida, ituturing ko itong tadhana na minana natin ang parehong martial technique, kaya tuturuan kita ng leksyon. Literal na nanlaki ang mga mata ni Jin Guanyong. Sa isang pikit mata, humakbang pasulong ang ating bida at ang oras ay bumagal para sa lahat. Hindi makakilo si Jin Guanyong na tila ba ang kanyang mundo ay napatigil sa harap ng dambuhalang presensya ni Sorayang. Isang nakatutulig na impact. Biglang sumulpot ang ating bida sa tapat ni Jin Guanyong at nagpakawala ng isang dambuhalang suntok. Kahit nasa lagito ng panganay, literal pa rin siyang tumalsik ng napakalayo. Sunod-sunod na pagsabog ang naganap habang nawawasak ang bawat punong tinatamaan ng katawan ni Jin Guanyong. Nakangiting wika ng ating bida, ano sa tingin mo? Pamilyar ba sa'yo? Dahan-daang tumayo si Jin Guanyong mula sa pagkakasubsob sa lupa. Habang nanginginig ang kanyang buong katawan, ang panganay na anak ay pormal nang nilalamon ng kanyang sariling pride at galit sa harap ng walking calamity. Galit na nagsalita si Jin Guanyong, ikaw. Wika ni Jin Guanyong sa kanyang isip, walang paraan na matatalo ako sa kanya. Natutunan ko ang unang bahagi ng Demonic Emperor Chi mula mismo sa Demon Lord. Isang napakalupit na revelasyon. Wika ng ating bida nang may kasiguraduhan, tapos na ang laban. Hindi ka mananalo sa akin. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang nakakangilabot na presensya ang lumitaw mula sa kadiliman. Literal na napatigil ang ating bida nang maramdaman ng isang aura na puno ng puot. Ang ikalawang Young Lord na si Guan Pyong ay dumating, at ang kanyang damit ay literal na basang-basa at punong-puno ng dugo. Lumingon si Sorayang sa bagong presensya at winika sa kanyang isip, narito na siya. Galit na wika ni Guan Pyong, hindi kita mapapatawad. Isang dambuhalang galit ng mga ugat sa mukha ni Guan Pyong ay literal na bumabakat sa tindi ng puot habang tinititigan ng ating bida. Ang kanyang rasyonalidad ay nilalamon ng isang kapangyarihang hindi na niya kayang kontrolin. Dagdag pa ni Guan Pyong na nanggagaliiti sa galit, naglakas loob kang makipaglaban para sa posisyon ng successor nang wala ako. Napalingon din si Jin Guanyong at nagtanong, ikaw, anong nangyari sa'yo? Sumagot si Guan Pyong, kailangan kong iligpit ang mga taong humaharang sa daan ko. Nagtaka si Jin Guanyong at nagtanong, humaharang sa daan mo? Sino? Naiinis na sumagot si Guan Pyong, ang mga demonic martial artists sa restaurant at ang Heavenly Demon Army.
Isang napakalupit na revelasyon. Literal na sumigaw sa galit si Jin Guanyong nang mabatid ang kahangalan ng kanyang kapatid. Sa gitna ng Succession War, ang bawat patak ng dugo ng mga miyembro ng kulto ay formal na ngang nagpapatunay sa akusasyon ng kataksilan na ibinato ng ating bida. Napasigaw si Jin Guanyong, ikaw na hangal. Pinatay mo ang mga demonic martial artists sa kabila ng alam mo na tayo ay pinagbibintangan. Galit na winika ni Guan Pyong, kung ganoon, ano pa ang dapat kong gawin? Ang magpaaresto? Sigaw ni Jin Guanyong habang pinapaliwanag ang nagawa ng pangalawa, ginawa mo lang na totoo ang mga maling akusasyon. Ang suspect ng treason ay pumatay ng mga demonic martial artist. Sa tingin mo ba ay papaniwalaan ka nila? Kunot noong winika ni Guan Pyong, ikaw. Hindi ba dapat sabihin mong tayo? Susubukan mo bang magmamaang-maangan tungkol sa lahat ng ito? Sumingit sa usapan si Sorayang habang natutuwa, sinasabi ko na nga ba? Gaya ng inaasahan mula sa isang traidor. Napasigaw si Guan Pyong sa galit, ikaw. Pinapakalma ni Jin Guanyong ang pangalawa at winika, tigil. Sinusubukan ka lang niyang i-provoke. Itigil mo ang pag-aakto na parang isang mangmang. Napamura na lang si Guan Pyong. Literal na nanginginig si Guan Pyong sa tindi ng kanyang nararamdaman. Ngunit ang ating bida, bitbit ang kaalaman sa nagaganap ay formal na ngang nagbaba ng isang masakit na katotohanan tungkol sa kondisyon ng ikalawang Young Lord. Nakangiting wika ni Sorayang nang may pang-aasar, hindi mo na makontrol ang sarili mo. Dahil ba ito sa teknik na katulad ng essence-absorbing demonic art? Sinabi ng Demon Lord na ang mga traditional demonic arts ay hindi nagiging maayos kasama ng essence-absorbing demonic art, maliban na lang kung ito ay isang indecent at low-level na demonic art. Isang dambuhalang pasabog. Habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, ang lihim ng kapangyarihan ni Guan Pyong ay formal na ngang inilantad ni Sorayang sa harap ng panganay na anak. Sigaw ni Guan Pyong sa galit, ikaw, ang lakas ng loob mong tawaging low-level ang aking demonic dual form. Lalapain ko yung bunganga mo. Isang napakalupit na pagsugod. Literal na nagwala ang ikalawang Young Lord para atakihin ang ating bida. Ngunit sa ilalim ng ninefold demonic arts at sudden enlightenment, ang bawat sunod-sunod na atake ay formal na nagmintis. Parang hangin lang na iniwasan ni Sorayang ang bawat dagok ng may napakalamig na mga mata. Sigaw ni Guan Pyong, mamatay ka. Habang sinusubukan ni Guan Pyong ang kanyang pinakamalakas na atake, umiwas ang ating bida at nagpakawala ng isang dambuhalang counter. Isang nakatutulig na suntok ang tumama sa mukha ni Guan Pyong. Ngunit sa tindi ng kanyang kondisyon, isang sorpresa ang bumungad sa ating walking calamity. Wika ni Sorayang sa kanyang isip, nakatagal siya. Ang kamao ng ating bida ay tumama sa noo ni Guan Pyong mula sa naunang atake. Literal na nagngit-ngit ang ikalawang Young Lord habang pinagdidikit ang kanyang mga ngipin at marahas na hinawakan ang kamay ni Sorayang. Ang tadhana ng demonyo ay nag-iba ng direksyon. Nakangiting wika ni Guan Pyong, ikaw naman ngayon. Sumigaw si Jin Guanyong, hawakan mong mabuti. Biglang may espadang hamati sa hangin pababa. Isang tunog na hiwa ng laman ang umalingaw-ngaw. Nakakangilabot na pagtalsik ng dugo ang bumalot sa paningin ng lahat habang ang panganay na anak ay gumagalaw ng walang anumang moralidad. Literal na naputol ang braso ni Guan Pyong. Ngunit dahil sa tindi ng Nine Depths Demonic Arts, hindi nagawang tumagos ng talim sa braso ni Sorayang dahil naglagay ng siya aura sword sa kanyang kamay bilang depensa. Isang dambuhalang pagsisigaw ang umalingaw-ngaw sa buong gubat mula sa nasugatang disipulo. Sigaw ni Guan Pyong habang pinipigilan ang pagdaloy ng dugo, ang braso ko. Anong ginawa mo? Wika ni Sorayang habang sinasalag ang espada ng panganay, ikaw na baliw na bastardo. Pinutulan mo ng braso ang iyong kakampi. Natawa si Jin Guanyong at winika, kakampi. Ang ibig mo bang sabihin ay ang traidor na ito? Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi mo. Nililigpit ko lang ang dalawang kriminal. Isang napakalupit na pagbabaliktad. Literal na na-realize ng ating bida na ang Succession War ay wala ng anumang batas sa harap ng tunay na demonyo. Wika ng ating bida sa kanyang isip, sa ganitong bilis, mapuputol ang braso ko. Mayroon na lang isang paraan para makalabas dito. Gagawin nitong inutil ang kaliwang braso ko, pero mas mabuti na ito kaysa sa mawala ito ng tuluyan. Isang dambuhalang counter ang pinakawalan ni Sorayang na ikinagulat ni Jin Guanyong. Isang nakatutulig na impact ang tumama sa katawan ng unang Young Lord sa gitna ng ulan.
Sigaw ng ating bida habang pinapakawalan ang kanyang teknik, Explosive Mountain Blast. Isang napakalupit na pagsabog. Sa tindi ng lakas mula sa Nine Depths Demonic Arts, literal na tumalsik si Jin Guanyong mula sa impact. Bagaman nakabawi, napaluhod ang panganay na anak sa gitna ng gubat habang sumusuka ng dugo. Wika ni Sorayang na nanglilisik ang mga mata, hindi ko pwedeng isuko na lang ang braso ko. Sa gitna ng nakatutulig na tensyon, isang pamilyar na boses ang bumasag sa kadiliman. Ang Berserk Demon na si Yu Hongrion ay sumulpot sa eksena bitbit ang mga sandata ng ating bida. Sigaw ni Yu Hongrion habang mabilis na tumatakbo, Young Master. Dito ka lang pala. Literal na napansin ng ating bida si Yu Hongrion habang hawak ang kanyang lupaypay na kaliwang braso. Ang tadhana ay nag-iba ng direksyon sa pagdating ng squad leader ng Berserk Demon. Gulat na wika ng ating bida, Squad Leader Yu. Pinangaralan pa ni Yu Hongrion si Sorayang at winika, naku naman. Bakit ba palagi kang tumatakbo nang wala ang espada mo bilang isang swordsman? Wika ni Sorayang at pinuri ang tauhan, dinala mo pala ang mga espada ko. Magaling Yu Hongrion, isang dambuhalang pasabog ng enerhiya. Itinaas ng ating bida ang kanyang kamay at kinontrol ang kanyang mga espada gamit ang chi mula sa Nine Depths Demonic Arts. Literal na nanlaki ang mga mata ni Yu Hongrion nang makita ang mga maalamat na sandata na lumulutang sa hangin. Gulat na wika ni Yu Hongrion, ha? Tumingin ng diretso ang ating bida sa panganay at winika, Jin Guanyong, naglakas loob kang saktan ang mga tao ko. Nanlaki ang mga mata ni Jin Guanyong sa nakikita. Sa tindi ng galit ng ating Demon King, binitawan niya ang isang nakakangilabot na teknik. Sigaw ni Sorayang habang pinapakawalan ang malupit na teknik, Soul Soaring Heavenward. Literal na parang missile na sumugod ang espada patungo kay Jin Guanyong at lumikha ng dambuhalang pagsabog. Ang buong paligid ay nawasak sa tindi ng impact. Paghupa ng usok, isang napakalawak na marka ang lumitaw sa lupa nang may napakahabang sukat. Ang ating bida ay napaluhod sa tindi ng pagkaubos ng lakas matapos ilabas ang Nine Depths Demonic Arts. Lumapit si Yu Hongrion sa ating bida at winika, ayos ka lang ba, Young Master? Sumagot naman si Sorayang kahit nanghihina, ayos lang ako. Tanong ni Yu Hongrion, tapos na ba? Nakatitig ang lahat kay Jin Guanyong na kasalukuyang nakadapa sa lupa habang nanginginig. Sumagot ang ating bida nang may katiyakan, hindi. Hindi siya makakabangon ngayon, pero hindi pa siya patay. Kakalad ka rin natin siya. Ngunit sa gitna ng katahimikan, biglang sumigaw na parang asong ulol ang ikalawang Young Lord na si Guanpyong. Wika ni Jin Guanyong habang nahihirapan at dahan-dahan na bumabangon, ang hangal na yan. Ayusin mo ang sarili mo. Ikaw muna ang makipaglaban sa kanya hanggang sa makabawi ako. Tapos, mabilis namang pinutol ng pangalawa ang kanyang sinasabi. Wika ni Guanpyong habang nakatingin sa nakaluhod na kapatid, hindi na kailangan. Nirespeto kita, nagtiwala pa ako sa iyo, pero isinakripisyo mo ang iyong nakababatang martial brother para magnakaw ng martial arts at maabot ang Ultimate Demon Realm. Habang ginagawa mo yan, naging isang halimaw ako sa pamamagitan ng martial arts na itinuro mo sa akin. Isang napakalupit na pagtataksil. Dagdag pa ni Guanpyong habang umiiyak, sinabi mo na sasabihin mo sa akin kung paano maabot ang Ultimate Demon Realm, di ba? Lahat ng ito ay gawa mo. Marahang wika ni Jin Guanyong, ikaw ba ay? Wika pa ni Guanpyong habang buo na ang loob sa kanyang balak, kaya huwag kang magalit sa akin. Isang nakatutulig na impact. Sa isang pikit mata, marahas na sumugod si Guanpyong mula sa likuran at isinaksak at itinarak ang kanyang sariling kamay sa katawan ni Jin Guanyong. Ang talim ng kanyang kamay ay literal na bumaon at tumagos sa dibdib ng panganay na anak. Napanganga si Sorayang sa gulat at binulong, ano ang kanyang ginawa? Maging si Yu Hongrion ay hindi makapaniwala. Literal na napatigil ang mundo. Habang dahan-daang hinuhugot ni Guanpyong ang kanyang braso, ang puso ni Jin Guanyong ay nasa kamay na ng ikalawang Young Lord. Ang ating bida at si Yu Hongrion ay literal na napatulala sa tindi ng hilakbot na kanilang nasaksihan sa gitna ng ulan. Halos maduwal si Yu Hongrion at napatanong, ano bang lintik na ginagawa ng baliw na bastardong yan? Literal na halimaw, sa harap ng nakakangilabot na tanawin, formal na kinain ni Guanpyong ang puso ng kanyang sariling kapatid. Ang dugo ay tumutulo habang nilalamon niya ang buhay na ninakaw mula sa kanyang kuya.
Nanggagalaiti sa galit si Sorayang sa hindi makataong nagaganap sa kanyang harapan. Lumingon si Guanpyong sa ating bida at winika ng nanlilisik ang mga mata, kakainin ko rin ang puso mo sa lalong madaling panahon. Isang napakalupit na deklarasyon ng kamatayan. Habang ang Succession War ay nag-aalab, magagawa pa kaya ni Sorayang na gamitin ang kanyang Nine Depths Demonic Arts para sapulan ang tuluyan ang nabaliw na si Guanpyong. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.